promotional to, naisip ko, ano ba ang promote ko? Kasi ang tanging may promotional to na masasabi ko is ay tayo pa rin na ipopromote ko na una sa lahat maging masipag tayo pagsamba. Actually, ito nga EY sa hapon siguro tinitulungan natin lang po yung hanggang sa paglubog ng araw kasi yan ang sakaste. Kumbaga, wala rin naman din makikinapagtumi tayo rin sa dating na panahon, tayo rin naman ang magkakasama. Kaya ang aking promotion natin siyempre ay maging masipag lang tayo sa pagsamba sapagkat ito naman ay para sa atin, para sa ating Panginoon Jesus, para sa Panginoon, araw ng Panginoon. Kasi ang masasabi ko, wala namang kung tayo nagsasaliksik, yun nga lang, nalulungkot ko ako sa iba na bakit tumalabas pa at bakit nagkakaroon. Kasi wala akong makita mo din problema na nawalan sila ng pananampalataya sa Panginoon. Maraming mga instances o maraming mga bagay-bagay kung bakit siguro, pero sabi ko nga ako nagpapasalamat ng makarating din dito sa lugar ninyo dahil pagkakatunan mo kasi kinukulit si Vincent Benson na saan meron simbahan dito malalayo daw kasi last year nandito ako tawag dito hindi din ako masamahan at least yun nga ito nakarating ako dito sabi ko may mga Adventist sa lugar na pinuntahan ko kasi syempre tayo mga Adventist kasi bawat isa sa atin pag Sabado talagang kailangan para bang sa sarili ko nanghihina ako pag hindi ako nakakasimba nanghihina ako pag wala ako sa simbahan ng Sabado kasi yan ay kumbaga po, sa Romano Katoliko, sa Iglesia Romana Katolika, panata na yan bawat isa sa atin, may mga panata tayo. At higit sa panata natin, ito nga kapag araw ng Sabado, nandun tayo sa simbahan. Hanggang paglubog ng araw, hanggang sa tayo uuwi ng masaya. Kaya nga, pinopromote ko rin po dito sa inyo ang tinatawag natin leadership. Leadership in a sense na, ang pagiging ng isang leader, kasi, o ang mga tinatawag natin na mamumuno, may katangian yan Isa na rin sa leadership na masasabi ko na promote ko ay dito sa simbahan ninyo, sa ano po sa board meeting, magkaroon to, na isasagwan nyo man, yung pang tinatawag natin visitation. Pinopromote ko rin po sa inyong simbahan na sana ay ipanalangin natin at puntahan ang mga taong nandiyan na para sa paligid natin na nawala na ng pananampalataya sa Panginoon. Dati, in other distances kung bakit wala na sa simbahan. Yung visitation ko kasi, at tulad nito, na po ito, mga ganitong sistema, may mga, pag nakikita po yung ganitong sistema, yung mga kasama natin, mga sabadista dyan sa kapaligiran, pupunta yan. Bakit? Kasi nasa dugo na po nila yung pagiging sabadista. Pag nakita nila yan, at kung mayroong tolda, at kung ano man, talagang yung mga paan nilang yan, kaya pupunta kung saan yung meron na activities. Totoo po yan. At yun nga, promote ko sa bawat isa, subukan din po natin na, yun nga, dyan sa kapaligiran, magkaroon ng tinatawag nating visitation at tuloy pa rin yung Bible study. Alam niyo po ba, yung isang challenge sa atin, yung mga JW, ito yung Jehovah's Witnesses, na minsan nabibilib ako sa kanila kasi naglalakad sila, diba, may mga proyekto kasi may bayan yata yun. Ibig sabihin, ganun kasipag. Kaya naman din po namin gawin yun Sa church namin, sabi ko nga, bilang isa ring leader ng church, hindi namin din pinapabayaan ng mga kabataan, ng mga youth. Kasi bakit? Pagkatanda natin, sila kasi yung susunod na magiging dito makikita natin na nakatayo at pagsasalita dito sa pulpito. Kaya nga, turuan natin ng mga yan, tsaka isa pa po ng challenge ko, itong mga kabataan na to, dahil hindi pa rin pumaw sa isip ko na
meron tayong mga kasamahan sa kapaligiran na napabayaan na o hindi ko naman po bigyan ng fault ng pastor na hindi mabisita yung ibang mga pamilya na Adventista na ngayon ay mga backslide na yun yung term. Ayoko sanang bagay yung pagiging backslide, pero may mga dahilan din siguro sila o hindi sila nabibisita. So dito po sa inyo, gaya ng dati, yung bonding ng isa't isa, at ayaw po yung malaman ko na meron po, kaya sa bawat isa sa inyo na-challenge ko na merong nawala sa iglesia dito ng kapituan na nanupaypay. Tapos, o kaya nagkaroon ng problema sa simbahan, kung sakali man, kung sa hindi pagkakaintindihan ng officers, hindi na nagsimba. Huwag po ninyong gagawin yon. At higit sa lahat, sa ating pong elder, tulungan po natin ang elder natin, o kung ilan ang elders nyo dito, o elder ninyo, na sa kahit anumang paraan, ang tulad niyan, baka by next year niya, may awa ang Diyos, nakita ko na yung para sa mga children's division. Madali lang po talaga ang panahon. So, ganito nga, tulad nito, sabi sa akin ni Brother Ariel, na marami na pong mga kapilya patawag doon, dito po sa lugar ng dito sa inyo. In which, sabihin natin na 6 na yata, o 7. 6. So, kung madagdagan pa yan, praise God. Walang ibang magtutulungan po, kundi tayo rin. Kung may problema, ipanalangin natin, at kung tayo magkaroon ng sama ng loob sa bawat isa. Sa pamilya, hindi na-alis yun, pero wag po nadulubog ang araw na mayroong ganung mga problema. Sa mag-asawa, na dapat nagtutulungan din, hindi mo kasi tayo mga perfecto. Intindihin natin na kung saan, kung paano, ang inyong naging asawa, asawang lalaki o asawang babae, ay katuwang ninyo. Like, tinatawag na wala doon forever. Pero sa Adventista ng Santo Maria, alam niyo man nila ang batas, ang utos yun, like forever. Amen? Amen. Sila magiging katuwang ninyo. Pagka ang si Elder Ariel ay nagtupay-tay, andyan si sister. Kaya ang asawa for better, for worse. For happiness is happiness, di ba? Kasi kailangan po yun. Kaya nga po, pinapasalamatan ko ang Panginoon, nakasimba ako dito, panalangin ko rin sa pupuntahan namin doon sa ano natin, sa tawag dito, sa reunion, kasi bago mag-reunion, Gartimon yun, may Sabado pa. Makikita ko rin kung anong meron doon sa church nila. So, sa hapon ito, wala naman po akong china-challenge na ipo-promote, kundi ang bawat sarili natin sa Panginoon. Maging matibay po tayo sa pananampalataya kahit anong problema. Ako po, ito ang challenge ko pa sa inyo. Ganito lang po ako, pero sabi ko nga, hindi naman ako mayamang tao, pero pinagpapala ako ng Panginoon. Bakit? Kahit po ako isang single na tao naman, kasi meron po akong alaga na PWD. Sino to? Ang ating ko na panganay. Actually, bago namatay ang nanay ko ng 1984, gagraduate ako ng nursing sa PUC, Philippine Union College or Adventist na ngayon, ay yung Adventist University of the Philippines. Ang daming utang ng nanay ko. Bakit? Mahirap ang nursing. Malaki ang tuition fee noon. Inahon ako sa hirapan, sa pagkakautang nanay ko. Pagkatapos, muntik pa akong hindi makagraduate kasi batch 95 ako. Pero ang Diyos, sabi ko nga sa inyo, mahal tayo ng Panginoon Diyos. Lalo na sa balista ko, kabalista rin siya. Kahit paano, hindi nga na malungkot kung namatay yung nanay ko kasi isang taon na lang, nag-graduate na ako ng nursing. Hanggang sa kumaraduate ako, hanggang sa nakapagtrabaho ako, sabi ng nanay ko, kung ano daw pababayaan yung kapatid ko, hindi ko na pinabayaan. Sabi ko nga, dapat nasa abroad ako noong 1998 sa California. Kasi yung mga klase ko, kapasmate ko, noong time na yon, ewan ko lang, sa 1998 yun. 1998 na yun, nakasama kami, siyempre BFF. Pero, nandun na tayo. Kung ako po'y natuloy sa California o sa Canada, mayaman na ngayon. E paano naman yung ate ko, sa ating nanay ko, bago siya namatay, huwag ko siya pababayaan. Eh may anak pa yun na
ilan ang anak nila. Kasi may naging problema rin ang ate ko. Nung bagyo yun, na napakalakas na bagyo kasi dalaga pa si ate ko yung panganay namin na aksidente yun, na anuhan ng yero, namaan. Pagkatapos, meron pong isang, kasi kung paano ng shuttle, nagtatrabaho siya, hindi niya kalain na mali pa rin na babaan niya, kasi shuttle tsaka maanong bagyo nga. Yun, tinamaan siya. Pagkatapos, may nakatulong sa kanya na may sasakyan. Doon siya nagkaroon ng problema kasi sinunga naman na bagyo yun. Tapos, yung time na yun, siyempre, nagkasakit siya. Hanggang sa, siyempre, nagkasakit ako. Pamilya siya, nagkasawa siya. Yung unang anak niya, okay lang. Yung pangalawa at pangatlo, doon na nagkaroon kasi nakatulong sa gamot. To make the story short, kahit ganito po yung lingkod, nalalangin nyo rin sa kanila namin na maging matibay at malusog ng katawan ko, sila kung tayo tumatanda. Tayo bumabata. Tumatanda, pero at least, bumabata ang puso. Dalawa kasi, tatlo yun. Tatlo lahat ang kasama ko sa bahay na PWD na inaalagaan. Plus, si tatay ko pa naman ulit. Bakit 84 years old na? Siyempre, alam niyo naman, kailangan ng pasensya. Dapat, kaya nga, doon, mantakin ninyo, paano ako pinagpapala ng Panginoon kahit paano sa financial. Kasi, ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Kaya lagi niya dalangin niya na kahit paano, hindi niya ako pinababayaan ng Panginoon, hindi ko pinababayaan. Na kung saan, kilala rin ako sa lugar namin na gano'n man, sabi nga napakabait ko daw. Kung pinakabulahin, ganyan talaga. Pag mahal mo ang pamilya mo, hindi mo siya pumabayaan. Kaya nga sa inyong magkakapatid, kahit sa mga pamangking ko, sinasabay ko yan. Ayoko nakikita kung hindi kayo nagkakaayos. Ayoko mag-aaway kayo. Huwag nyo ipapakita sa harapan ko. Kung hindi, ganun ako. So, sa inyo, sana, sa pamilya nyo rin, kung kailangan pag-usapan ng problema, kasi kailangan magtulungan. So, ayos na sa akin yon na ganito ko, ibig sabihin ganito, sila may mga asawa, may pamilya, tapos biniro pa ba ako ng ng pamangkin ko. Sabi sa akin, Uncle, pagtanda mo, ako mag-aalaga sa'yo. Sabi ko, biniro ko. No, hindi na. Meron diyang home for the aged, doon ako titira. Di ba just may pa ako mga kasama ko. To make the story short, ayoko kasi rin na makapagbigay pasalin pa sa kanila. Pero kahit pa paano, natagoy sila ng maayos. Kaya sabi ko sa Panginoon, isa sa pinopropose ko sa inyo na dapat huwag bibigo sa Panginoon dahil ang nakakit sa Kanya. Ako naman, sabi ko nga na tumatanda man tayo, basta nasa Panginoon tayo, mahalin din natin ang ating magulang at mahalin natin ang mga kapatid natin, lalo na magulang. Kasi ako, nawalan ako ng nanay noong time ng 1984. Naghirap man siya ng nursing, may nurse na siya na anak, bali wala din. Hindi na rin ako nagtuloy ng continuous na kaya napunta ako sa ibang trabaho ng 2007. Hindi ko na rin na nagamit. Kasi yung pagiging CI ang tawag doon, clinical instructor ng nursing, hindi ko rin nagamit. Kasi noong 2007, nagpulito ko ako, tapos yung pulito ko naman ay kurap, hanggang ngayon, kumbaga, mahirap, pero sa Panginoon, tandaan natin, walang imposible, lahat posible. Okay.